today po is Resurrection Sunday. Tulad ng nakalagay dyan sa slide ko nandyan. Pinapakita na po ba? Ayan. Happy Resurrection Sunday. Pakisabi naman sa katabi mo, Happy Resurrection Sunday. Ayan. Si Lord ba namatay uli? Isang beses lang, di ba? So we celebrate yung Resurrection Sunday kasi gusto nating mapaalalahanan, ang bawat isa. Of course, gusto nating ma-reinforce. Minsan kasi nakakalimutan, minsan hindi na natin na-value, or minsan parang kinakailangan talaga natin i-remind ulit yung sarili natin. Si Lord naman, He is all-powerful no? Every single day may opportunity tayo para maranasan yung resurrection power ni Lord. So the reason why we celebrate Resurrection Sunday actually is to celebrate again and again and again yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Actually, yun yung pag-uusapan natin today. Punta po tayo sa Luke chapter 24 verses 1. Luke chapter 24 verses 13 to 35 muna. Ayan, Luke chapter 24 verses 13 to 35. Bago po yan, actually bago po natin basahin yan, bibigyan ko po na ang bawat isa ng konteksto bago mangyari itong istorya na ito. So si Mary Magdalene po, so si Jesus di ba namatay sa cross, tapos po siya po ay ibinurol. Dati ho yung burulan, hindi po yung parang cemetery na meron tayo. Ito po ay sa mga parang mga cave, no? Kasi ilalagay yung katawan doon sa loob, tapos tatakban ng mga malalaking bato. So this time, sila Mary Magdalene ay kasama ng ibang mga nanay ay magpupunta dapat sa kinaroroonan ng remain ni Jesus, kung nasaan po yung katawan ni Jesus, para po i-anoint ito ng spices. Yung mga spices, malaking bahagi dito yung oil. Alam niyo yun? So ina-anoint sila ng oil. Pero, nung pagpunta po nila doon, they were surprised. Nagulat po sila kasi hindi nila natatnan yung katawan ni Jesus. So si Jesus nga ay nabuhay ulit, pero ang nadatnan nila ay isang anghel. Ayan, sino dito gusto makakita ng anghel? Taas ang kamay. Ayan, so na-surprise sila kasi ang nakita nila is angel na ang sabi nila, natatawa si Johnson. So, nakita nila ay angel talaga. Tapos, ang sinabi sa kanila na yung hinahanap nyo ni Jesus, actually si Jesus ay buhay. So si Mary Magdalene, ibinalita ito sa mga disciples at eto na. Most of the time, ang alam nating story is si Mary Magdalene at yung ibang mga mothers, ibinalita nila ito sa mga disciples. Actually, ang daming witnesses Ang daming ilang mga witnesses? Siguro mga 100 witnesses at least yung nakakita sa buhay na Jesus. 100 accounts at least yung nakakita na si Jesus ay buhay. At isa dun sa account na yon na nakakita, at hindi lang nakakita, pero nakausap pa si Jesus na buhay, ay itong dalawang magkaibigan na pag-uusapan natin today. Ayan. So Luke chapter 24, verses 30 to 35, babasahin po natin ito. Ang sabi po dyan, now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive."
Then some of her companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus. He said to them, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them and what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther, but they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. Then they found 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. So ito po, makapangyarihang istorya po nito, ipaparaphrase ko po ulit in Tagalog. So after po si Jesus po ay mamatay sa cross, yung mga kababaihan po ay naghahanda sila para i-anoint yung katawan ni Jesus. Ito po ay isa pong customary, o ibig sabihin kinagawian po sa kultura po ng mga Hudyo, na ito po ang mga remains po ay i-anoint, no? Especially ang remain ni Jesus, yung body po ni Jesus. Nung pagpunta po nila doon ay hindi nila natagpuan yung katawan ni Jesus, at sabi nga po ng anghel ay si Jesus po ay buhay. Tapos ipinamalita po ito sa madami, at nung ito pong dalawang to na tagasunod din po ni Jesus ay naglalakad. Sila po ay naglalakad kasi hindi sila makapaniwala sa nangyari kay Jesus. Na si Jesus, isang alagad ng Diyos, ay biglang siya po ay walang kasalanan, pero siya po ay mapapaslang at siya po ay ipinako sa cross. Nirecognize po ng dalawang magkaibigan ito habang naglalakad sila dun sa daan. Naggrabe itong si Jesus, makapangyarihan sa gawa, grabe yung kanyang mga ginawa para sa mga tao, ngunit siya ay ipinako at siya ay namatay. So habang sila po ay naglalakad, si Jesus bigla pong nag-appear kasama po nilang dalawa. Imagine niyo yun, naglalakad kayo, magkausap kayo about kay Jesus, tapos si Jesus nag-appear, and then sabi ni Jesus, "Ano yung pinag-uusapan niyo?" And then sabi nila, "Ikaw lang ba yung tao na hindi narinig ang balita patungkol kay Jesus? Na si Jesus ay makapangyarihan sa madaming bagay, pero siya ay naipako sa cross. At sa katotohanan nga, siya ay ilang araw na napatay." Tapos si Jesus, sinabi niya, nagsimula siyang magkwento patungkol sa tagapagligtas. Imagine niyo, hindi nilang inilahan dito kung gaano kahaba niyang kakwentuhan yung dalawang magkaibigan. Pero ang sinabi dito, habang sila'y naglalakad ng malayo, kinuwento ni Jesus mula Old Testament yung mangyayari sa coming Messiah. Doon sa mangyayaring tagapagligtas hanggang sa mga panahon na yon. And then, nung sila po ay paparating na doon sa village kung saan sila nakatira, si Jesus daw po yung maakto na magdadare-diretso at hindi nasasama sa kanila. Pero sabi nila, "Jesus, magstay ka na sa amin." No? Ay, hindi pa pala nila na-recognize na si Jesus yun. "Pwede ba magstay ka na sa amin?" So, nung nagstay, sige, sabi doon, he urged them strongly na magstay sa kanila. So, nung nagstay na si Lord sa kanila, nag-communion sila. So, nung nag-communion sila, pag-break ng bread, as if si Jesus talaga yung nag-break na bread for us. Nung nag-break ng bread, biglang nawala si Jesus. Tapos sinabi nila, "Were not our hearts burning habang nakikipag-usap tayo?" Sabi ng dalawang magkaibigan, "Hindi ba't yung mga puso natin ay naglalagablab, nag-iinit?"
habang kausap natin siya. Kaya ang ginawa nila, bumalik sila sa ibang mga disciples at ikinwento nila yung karanasan nila patungkol kay Jesus. So today po, we're going to talk about the power of including Jesus in your fellowship with other people. Ano ba ang kapangyarihan kapag si Jesus po ay kasama sa iba't ibang klase ng forma? Maaaring ito po ay sa inyong pakikipag-usap, sa inyong gawa, kasama po ang ibang tao, hindi lamang po sa church setting, pero kasama yung mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, alam mo yan, kaklase, katrabaho. What will happen if in your daily walk, sa inyong paglalakad, ay isinama nyo ang usapan patungkol kay Jesus, especially about the resurrection power of Jesus? Tayo pong lahat ay manalangin, tayo pong lahat ay pumikit. Panginoong Jesus, maraming salamat po sapagkat Ikaw po, O Diyos, ang aming tagapagligtas. Salamat, Lord, sapagkat yung hindi po namin kayang gawin para sa aming sarili, nailigtas po ang aming sariling buhay. Lord, ginawa niyo po at pinagbayaran. Lord, salamat po that you became the sin for us. You became our sin for us para po mailigtas kami. Panginoong Jesus, salamat sapagkat Ikaw po ang aming Diyos at Tatay na matagumpay. At sa oras na to, sa aking mga kapatid na nandirito ngayon at maging sa mga nasa online, Father, anumang klaseng gawa ng kaaway para ilayo kami sa aming pakikipagrelasyon sa iyo, we pray, God, that by listening to your word today, it will transform us, babaguhin kami nito at ilalapit kami nito sa iyo. We thank you, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuring pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ito pong dalawang magkaibigan, hindi man nila na-realize sa kanilang fellowship ng mga panahon na yon, na ini-include po nila si Lord Jesus sa kanilang fellowship. They were including Jesus, isinasama po nila si Jesus bilang topic ng kanilang conversation. And si Jesus po, he was so excited kapag tayo po ginagawa natin ito. Siguro, this is a powerful question sa bawat isa sa atin. Is Jesus included in our conversation with our office mates, with our friends, with our families, with our loved ones? Si Jesus po ba ay kasama sa ating pakikipag-usap, sa ating mga mahal sa buhay, or sa ating mga kakilala? When we include Jesus, ito po yung kanyang puso. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, include Jesus. Si Jesus po, pag pinag-usapan siya, ayan na siya. No? He is excited kapag siya po ay naka-include sa ating conversation. Naranasan niyo na ba yun na kapag kayo po ay nakikipag-usap, alam niyo, isa sa nakakatuwang date night with friends is yung date night na kung saan ang core conversation ay patungkol kay Jesus. Kasi lalabas ka doon sa usapan na yon na pinalakas at na-inspire ulit. Of course, given na yon, especially if ikaw at ang iyong asawa, ang pinag-uusapan nyo, you have this special moment na kung saan lagi niyong pinag-uusapan about sa goodness ni Lord, about kung ano yung kayang gawin ni Jesus. Maraming mga pagkakataon po na tayo darating sa punto ng buhay natin, may mga problems talaga eh. Tulad ng dalawang magkaibigan na to, sabi sa Bible, they were downcast. Ibig sabihin, sobrang lungkot nila. Nung pinag-uusapan nila yung nangyari dito sa Israel, hindi sila makapaniwala, sobrang lungkot nila. And yet, they were talking about Jesus, pinag-uusapan nila si Jesus, and si Jesus biglang kasama nilang maglakad. Gusto niyo ba yun? Nakasama niyo si Lord na maglakad in your daily walk. Alam niyo yun, sa buhay paglalakad niyo bilang isang Kristiyano, kasama niyo si Lord sa inyong pamilya. Saya nun. No, kasama niyo si Lord sa inyong pagkakaibigan, sa inyong relationship as husband and wife. Kasama niyo si Lord sa pagpapalaki ng inyong mga anak. So today, ano ba yung kapangyarihan kapag involved si Lord? No? You know, I believe it is time for us to involve Jesus again. No?
especially in our conversation, in our day-to-day walk and talk, no, kasama po yung ating mga mahal sa buhay, even yung mga kakilala natin o yung mga kaibigan natin. Himay-himayin po natin ito. Tingnan po natin sa verses 13 to 17. Ang sabi po dyan, "Now that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, 'What are you discussing together as you walk along?'" Amen? So sabi dito ni Jesus, ano yung i-discuss nyo? Si Jesus pala tinago yung kanyang pagkakakilanlan para hindi mahalata ng dalawa na si Jesus siya. Nakakatawa po dito, sabi, di ba, dito mapapansin natin, when we begin to talk about the Word of God, kahit gaano pa tayo kalungkot dun sa sitwasyon natin, may mga ganun ba kayong problema or sitwasyon, sobrang lungkot. No, kahit gaano pa kayong kalungkot o gaano pa kabigat yung sitwasyon, when you begin to talk about God, you are inviting His presence. No, iniimbitahan mo yung presensya niya at hindi mo man ma-realize, pero you are inviting Him for a fellowship. At nakakatawa dito kapag si Jesus yung na-invite natin, hindi pwedeng wala siyang gagawin. May gagawin siya. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin si Lord sa'yo. I-remind ni Jesus sa'yo kung ano yung pangako niya. Tulad ng ginawa ni Jesus sa dalawang magkaibigan, He reminded them of His promised glory. No, yung pangako ng Panginoong Jesus na actually binanggit nito ni Jesus sa kanila, sa mga disciples several times. And then nagme-make sense na lang habang tumatakbo yung panahon na siya ay mabubuhay ulit. Pero binanggit nito ni Lord several times. Pero the Lord will remind us of His promise. Kaya ito po yung i-expect natin. You expect God's presence again when you begin to talk about Him. With your friends, with your classmates, with your relatives, no, with your loved ones. Subukan po natin. No? It doesn't matter po kung sabihin nilang, uy, ang religious mo naman, you talk about Jesus again. No, dapat lagi na lang Jesus, no? Well, kapag ang tao pong in love, ang bukang bibig po talaga yung pangalan nung kanyang minamahal. Tama po ba? No? Kapag marinig mo nga lang yung pangalan ng minamahal mo, nakikilig ka na agad eh. No? When you are in love with someone, kinikilig ka talaga and you do not care if palagi mong babagitin yung pangalan niya. Amen? When you are in love with Jesus, kapag ikaw ay in love kay Jesus, may lalapit sa iyong kaibigan, bro, may problema ako eh. And then you begin to share yung kung ano yung ginawa ni Lord sa life mo, na kung ano yung pinagdaanan mo dati, pinag-pray mo, nagkaroon ka ng breakthrough dun sa area na yon, in-include mo si Jesus. Mas nagbigay ka ng hope. Iba po yung ma-encourage yung ibang tao because, uy, galing-galing mo, okay yan, good, kaya mo yan. Iba po yung klase ng encouragement, yung encouragement na may kasamang encouragement from the Word of God. Iba yung sasabihan mo lang yung kaibigan mo, nandito ako para sa'yo, okay yun. Pero may limitasyon yun. Kapag sinabi mo sa Kanya yung promise ni Lord, iba yun. Kasi yung promise ni Lord, ito yung promise na may kasamang kapangyarihan na si Lord yung kikilos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kikilos si Lord sa buhay mo. So number one, first power, ang unang kapangyarihan, kapag isinama mo si Jesus sa conversation or sa fellowship mo with other people, first power is this: Jesus will walk with you and the people you fellowship with. No, si Jesus po ay kasama mong maglakad. Sasama sa iyong maglakad si Jesus at sa mga taong ka-fellowship mo. Amen? Gusto niyo po ba yung mga kapatid? No, sabi dito, no, biglang sumama si Jesus nung pinag-usapan po nila yung patungkol sa kanya. Gusto ko yun. I've been to many date nights with friends. May mga date nights na pagtapos mo makipag-usap sa mga friends mo, discourage ka or negative yung thinking mo. Alam mo yun?
parang mas negatibo pa yung after mo makipag-usap sa mga barkada mo, parang mas galit ka pa, ano? Parang mas mabigat ka pa. May mga ganun ba kayong moment? Or ako naman, sobrang encourage ko kapag, kaya ako, I'm very careful dun sa mga inner friends na mas paglabas ko dun sa conversation na yun is mas pinalakas ako. So Pastor King, you're choosing your inner friends. Well, ang sabi ng Lord, we love everyone. Sabi mo kasabi mo, I love you in Jesus. Even si Jesus, He has these inner friends. Why? Kasi may mga pagkakataon na you share your most intimate na information with your inner friends and sila yung magpe-pray talaga sa iyo. Amen ba? Kasi hindi naman lahat na nasa Facebook friends mo, pinagpe-pray ka eh. Tama ba? Ilan ng Facebook friends mo? Yung 500 friends ba yung pinagpe-pray ka? So hindi ganun kalalim yung friendship nyo. Amen ba? So when you say you choose your friends well, ito yung mga friends na nananalangin for you. Ito yung mga friends na they are there kapag ikaw ay sobrang bagsak sa buhay at nandyan sila para palakasin ka. No? At yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. God is encouraging us today. We need friends like that. No? Kailangan po natin ng kaibigan na ganon, na He will not judge us, no? Na hindi tayo huhusgahan, pero patuloy tayong palalakasin sa pangalan ni Jesus. At kapag ginawa po natin yun, si Lord kasama pa natin. Amen ba? Kapag katabi mo yung kaibigan mo, apiran mo nga, sabihin mo, kasama natin si Lord. Ayan. Sige, andar po tayo. So, tingnan natin dito sa verses 25 to 27. Ang sabi po dyan sa verses 25 to 27, He said to them, how foolish you are. Ayan, pinagalitan na sila ni Jesus. How foolish you are. And how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things, then enter His glory? And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. Ang tindi, no? Nag-Bible study sila habang naglalakad. No? In-explain ni Jesus lahat. Hindi na lang inano dito eh. Beginning with Moses, siguro ang haba talaga nun, hindi na ni-explain dito. Verse 27, beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. Himself meaning Himself being the Messiah. So when you fellowship with Jesus, ano yung gusto sabihin sa atin ni Lord dito? When you fellowship with Jesus, i-explain niya sa atin yung mga bagay na hindi natin naiintindihan patungkol sa sitwasyon natin. May mga bagay hindi mo naiintindihan about sa sitwasyon mo. Amen ba? Ang dami nun. May mga bagay na okay naman, parang iniisip mo, ano nangyari, no? May mga situations na parang hindi mo talaga maintindihan bakit may ganung klaseng problema. May situation na hindi mo maintindihan bakit nararanasan ito ng family mo. Parang yung situation, may nagtanong kay Jesus, Jesus, bakit may bata na pinanganak na bulag? Yung mga ganun eh, wala namang kasalanan yun. Sabi nga naman nung nagtanong, Lord, sino may kasalanan? Bakit may bulag na baby na pinanganak? Yung baby ba mismo o yung nanay at tatay? Sabi ni Jesus, walang may kasalanan. Nangyari ito para maipakita pa yung kaluwalhatian ng Diyos. Para kapag itong bulag na ito ay makakita, edi si Lord mapapapurihan. May mga bagay sa buhay natin hindi natin maintindihan, pero kapag sinama natin si Jesus sa conversation, i-explain niya sa'yo. Sabi mo sabi mo, i-explain niya sa'yo. Si Lord po, hindi po siya tahimik. Grabe, sa totoo lang, dito sa usapan ng dalawang magkaibigan, naging mas madaldan pa si Lord. Amen? Ang haba po ng conversation nila, if we will just choose to listen to God. Sabi mo sa katabi mo, choose to listen to God. Mas maiintindihan po natin yung puso niya para sa sitwasyon. Kung pipiliin po natin mas makinig tayo sa Panginoon, hindi po sa ingay ng mundong ito. Amen? When you fellowship with Jesus, He will explain to you the things you do not understand about your situation, about the situations around you, especially about Him
and His promise. Amen. So number 2, the power of including Jesus in your fellowship with other people. Kapag in-include mo si Jesus, ano yung mangyayari? Number 2, He will pour out His heart and His thoughts on you. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang puso at ang kanyang isip sa iyo. Gusto niyo ba yun? You know, Christianity, it's not boring. Sabi mo nga sa kapatid mo, hindi boring maging Kristiyano. Ang Kristiyano magiging boring lang kung paulit-ulit lang yung ginagawa mo at walang nangyayari sa life mo at hindi ka nai-in-love kay Jesus. Ang Kristiyano magiging boring kapag naging isang religion lang ito. Alam mo yung religion, parang gagawa ka ng ritual or paulit-ulit na ginagawa pero walang kaakibat na kapangyarihan or karanasan patungkol sa kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa buhay natin. Ang Kristiyano po ay isa pong pakikipagrelasyon sa Diyos na hindi lamang tayo po'y nagsasalita, pero si Lord po ay nagbubuhos ng kanyang laman ng puso sa atin. Amen ba? Ang pinaka-exciting po sa isang pakikipagrelasyon ay yung pakikinig mo at pagkuha mo sa laman ng puso ng minamahal mo. Ganun po sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. If you have a relationship with Jesus, si Lord po excited na ibuhos yung laman ng puso niya at isip niya sa iyo. Ang ganda po na sinabi sa Proverbs 1:23, pwede po bang i-share natin yan? Proverbs 1:23, ang sabi dyan, repent at my rebuke, then I will pour out my thoughts to you and I will make known to you my teachings. Sabi po sa Proverbs 1:23, magpatama ka sa aking katuruan, sabi ng Lord, magpatama ka sa aking sinasabi sa iyo, kasi kapag ginawa mo ito, sabi ng Panginoon, ibubuhos ko sa iyo ang aking nasa isip at ipapaalam ko sa iyo ang aking katuruan. No? Kapag tayo po ay may pakikipagrelasyon sa Diyos, ibig sabihin nun, meron po tayong puso at tenga na bukas para makinig sa Kanya. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, makikinig tayo sa Lord. So makikinig tayo sa Lord, gusto po natin na tayo po ay nakafocus sa Kanya kasi gusto natin na bukas yung ating puso sa Kanya, sa Kanyang pakikipagrelasyon. Ano kaya itsura nun, no? Si Lord nagbubuhos ng thoughts and heart niya sa iyo. Ano kaya itsura nun? Na si God binubuhos niya yung nasa puso niya sa iyo. Meron ka bang nakausap na gano'n na sobrang precious na moment na kung saan yung kaibigan mo o yung mahal mo sa buhay, kinausap ka heart to heart. Tapos, binubuhos niya yung nasa puso niya sa'yo na walang hadlang or walang kahit anong klaseng balakid, no? Or barrier. Ganun po yung gusto ng Lord sa atin. Naranasan mo na ba yun? Tanong mo yung katabi mo, naranasan mo na ba yun? Na si Lord nagbuhos ng puso niya sa'yo. Hindi lang ikaw yung nagbubuhos. I mean, for us, pwede natin gawin yun eh, na we will just pour out our hearts to the Lord. Alam mo yun, pwede kang mag-pray, iyakan mo si Lord. Gusto ni Lord yun. No, iyakan natin si Lord. Gusto ni Lord na ibibigay natin sa Kanya yung ating puso, sasabihin natin sa Kanya yung mga problema natin. What if yung kabilang banda naman, si Lord naman yung magbubuhos ng puso sa iyo? At kapag si Lord yung nagsimulang magbuhos ng puso niya sa iyo at Kanya nasa isip, mga kapatid, it will be a loving relationship na babaguhin ka nito. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, babaguhin ka ni Lord. Sa kabila naman, mahal na mahal ka ni Lord. Amen? So that's number 2. When you begin to include Jesus in your fellowship or doon sa pakikipag relasyon mo sa ibang mga tao or pakikipag-fellowship mo sa conversation, si Lord, He will begin to pour out His heart and thoughts on you. Next slide po, tingnan natin itong verses 28 to 29. Tingnan nga po natin, basahin natin. Sabi dyan, as they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. But they urged Him strongly, stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over. So He went in to stay with them. Anong sinabi doon? So, papasok na sila sa village,
Pero si Jesus, nung papasok na sila, si Jesus medyo humihiwalay na ng konti, na parang lalayo na siya, hindi na siya sasama doon sa kung saan pupunta yung dalawang magkaibigan. Pero yung dalawa ay sinabi sa kanya, Lord, huwag ka nang lumayo, magstay ka na sa bahay namin. Amen? Anong gusto sabihin sa atin ni Lord dito? Si Lord po, He was longing for our invitation, for Him to stay, even in our home. Ayaw lang po ni Lord na may fellowship tayo sa street. Ayaw lang ni Lord may fellowship tayo sa labas ng bahay. Actually, gusto ni Lord ma-invite natin siya sa tahanan natin. Yung pinaka-intimate, pinaka-sagradong lugar para sa atin, ano yun? Yung tahanan natin. Yung home natin, yung ating tahanan, ito yung lugar na kung saan pinakamalapit sa puso mo. Ito yung lugar na kung saan wala kang pagbabalat kayo, alam mo yun, you can be who you are. And si Jesus, yun yung pinakagusto niyang lugar na ma-invade sa life natin. Your home. Sabi mo nga sa katabi mo, your home. The question is Jesus invited in your home? Si Jesus po ba invited sa inyong tahanan, sa ating tahanan? Si Lord po ba ay napag-uusapan sa ating tahanan? Do we ask the Lord, tinatanong ba natin si Lord, Lord, can you stay? Pwede po ba, Lord, na maranasan ka namin dito sa aming tahanan? Yung dalawa pong magkaibigan, in-encourage po nila si Jesus, actually in-urge nila si Jesus, sabi nung strongly urge Jesus, as in sobra nilang kinulit si Jesus na magstay sa kanila at nagstay nga si Jesus sa kanila. Amen? Ako po naniniwala, si Lord po gusto uling ipanganak yung family altar sa ating mga tahanan. Sabihin natin lahat, family altar. Si Lord po actually, ang isa po sa pangarap niya sa bawat tahanan, magkaroon po ng family revival. Sabihin natin lahat, family revival. Alam niyo yun, yung revival, hindi lang mag-i-start sa church din yan eh. Yung family revival o yung pagpukaw ng Panginoon sa mga patay na parte sa buhay natin at bubuhayin niya uli, pag-aalapin niya uli, hindi lamang po ito magsisimula sa ating church, no? Sa bawat simbahan, sa buong mundo, pero ito po ay nais ng Diyos ipanganak sa bawat tahanan natin. Gusto mo ba yon na sa iyong tahanan si Lord po ay magiging involved? Amen? Na magkakaroon po ng revival sa iyong tahanan. Amen po ba? Ano yung mga pangako ng Lord patungkol sa pagkilos niya sa ating mga tahanan? Tingnan niyo itong Malakay 4:6. Ang sabi ko sa Malakay 4:6, and He will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers. So si Jesus actually, may pangako siya ng family relation, ng restoration sa mga family relationships before His second coming. No? Sabi dito, I mean, before the first coming, sabi dito, no, si Lord daw po, ilalapit yung puso ng mga tatay sa kanilang mga anak at yung puso ng mga anak sa kanilang mga tatay. Ibig sabihin, kapag si Lord talagang nasa tahanan, mas magiging malapit yung relasyon nila sa isa't isa. Gusto mo bang ma-restore yung relationship mo sa family? Gusto mo bang mas tumibay yung pakikipagrelasyon nyo sa isa't isa? Isama mo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, isama mo si Lord. Ano ba sabi dito? Joshua 24:15. Ano sabi ni Joshua? But as for me and my house, we will serve the Lord. Pero ba dito pangalan Joshua, no? So, itong verse na ito, David Joshua, ito pala diyan. No, itong verse na ito, no, pangako ni Lord to eh. Ito yung bagay na pinag-aalam ni Lord sa atin na ang bawat tahanan magsisilbi sa Kanya, no, magsuserve sa Kanya. Nakakatawa po, may mga families tayo dito serving the Lord as a family. And yun po yung heart ng Panginoon. Amen? Ano masabi niya? Isaiah 44:3, sabi dito, for I will pour water on the thirsty land and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. Si Lord daw, even sa mga kamag-anak natin, sa mga descendants natin, ibubuhos daw ng Panginoon ang kanyang espiritu. Kahit sa iyong tahanan, ibubuhos ni Lord. Gusto mo ba yun? Even sa tahanan nyo, no, sa mga kabataan natin, even sa mga nanay, sa mga tatay natin, alam mo yun,
As a family, sobrang in love kayo kay Jesus. Gusto niyo ba yun? Yung tatay niyo mababago? Minsan, nalilimitahan tayo sa pagtingin natin no, sa mga mahal natin sa buhay dahil, of course, very familiar tayo with them sa weaknesses nila. Ay, Pastor King, manginginim na talaga yung tatay ko, wala na pag-asa yan. Ay, Pastor King, yung anak ko, ay, wala na, makulit na talaga yan. No? Ay, Pastor King, yung asawa ko, ganyan na talaga yan. Well, magiging limitado po yung pangarap natin sa ating mga pamilya kung titignan po natin yung weaknesses nila. Pero if we include Jesus in our daily walk, no, sa ating araw-araw na pakikipagrelasyon sa Kanya, at dinala natin ito sa ating pamilya, may mangyayari sa family natin. Amen? Ang ganda sinabi dito sa Acts 16:31 eh. Meron po diyang slide, Acts 16:31. Ang sabi dyan, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Kapag isa po ang naniwala kay Jesus na nanampalataya, hindi lang ikaw yung mapagpapala, pero yung mga kamag-anak mo din. Gusto mo ba yon? Pangako ni Lord yan, sometimes iniisip natin, ay, Lord, parang may plano ka ba talaga sa kamag-anak kong ito or sa anak kong to? Parang, Lord, walang nangyayari. Maghintay ka lang. Sabi ko sa katabi mo, maghintay ka lang. Pwede bang, tapikin mo yung katabi mo, tapikin mo sa balikat. Ayan, sabihin mo, maghintay ka lang. Ayan, maghintay ka lang. Kasi may gagawin si Lord sa pamilya mo. Amen? May gagawin si Lord. Kasi pangako niya yan eh. Isa lang ang makakilala, damay ang lahat. Amen? So that's number 3. Ano mangyayari kapag in-include natin si Jesus sa ating walk, sa ating fellowship? Magkakaroon ng family revival. Gusto natin yan, gusto ko yun, family revival. Alam mo yun, even yung little kids will kneel down, will pray. Alam nila kung paano manalangin. Kapag may sakit yung anak, yung nanay nila, tatay nila, mananalangin sila, lay hands nila. Kapag may kaguluhan, i-rebuke nila yung demonyo, alam mo yun, kapag may hindi pagkakaunawaan, they will speak words of encouragement, words of wisdom. No, isa ito sa puso ng Diyos magkaroon ng revival sa bawat family. Amen. And last po, tingnan natin ng verses 30 to 35. 4 points tayo ngayon ha. So number 3 is family revival, and number 4 tingnan natin ito, verse 30, basahin natin. Ang sabi diyan, and when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Grabe si Jesus. Ang sabi dito sa verse 31, then their eyes were open and they recognized him. Uy, si Jesus to ah! And ano nangyari? He disappeared from their sight. Bigla siyang nawala. Verse 32, they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Verse 33, they got up and returned at once to Jerusalem. Then they found the 11 and those with them assembled together and saying, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon. Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Grabe. Ano nangyari dito? No, si Lord po talaga, tinawag tayo to witness and experience His glory. Amen? Kapag in-invite po natin siya sa ating day-to-day walk with Him, sa ating fellowship with other people, our hearts will burn for Him. No? When our hearts burn, hindi po, kapag yung puso po natin naglalagablab sa apoy para sa Kanya, hindi po tayo matatakot, pero magiging mas malakas yung loob natin, mas magiging bold tayo para i-share sa ibang tao yung resurrection power ni Lord. No? Bumalik sila sa mga disciples. Kasi nakwento nila, si Lord buhay. Hindi lang nila nakita na buhay si Lord, nakakwentuhan pa nila. At hindi lang po nila nakakwentuhan, nag-Bible study pa sila sa daan. At di ba sila nag-Bible study sa daan, nagpunta pa sa bahay nila. At di ba hindi lang sila nagpunta sa bahay nila, hindi lang nagpunta si Jesus sa bahay nila, pero nag-communion pa sila. Kasama ni Jesus. Tapos, nung binigay na ni Jesus yung bread, nag-communion sila, na-recognize sila, si Jesus to ah. Tapos biglang nawala si Jesus.
At naalala po nila na yung kanilang mga puso, simula nung naglakad sila at pinag-usapan nila yung patungkol kay Jesus, nag-burn na po yung puso nila. Amen. Ang Kristyanismo po na hindi nag-burn for the Lord, parang wala pong saysay ang lahat. Ang puso po ng Panginoon, pag-alabin uli yung puso natin para sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, pag-aalabin ka uli ni Lord. Isipin nyo yung dalawang magkaibigan, nagsimula sila na malungkot na nag-uusap sa sitwasyon. Ang lungkot nila, ibig sabihin sobra silang discouraged, pinanghihinaan sila ng loob. Pero they begin to talk about the Lord. And si Lord, pinag-alab yung puso nila hanggang sa naranasan nila si Lord big time. Amen? Sino dito gusto mo yung puso mo mapag-alab sa Lord? Taas ang kamay. Amen. Si Jesus, pag-aalabin ulit yung puso natin para sa Kanya. At hindi lang para sa atin, no? Para sa mga mahal natin sa buhay, para sa mga kaibigan natin, magiging excited sila para makilala si Lord. So this is number 4. When you include Jesus in your fellowship, in your relationship, sa day-to-day walk natin, day-to-day talk natin with others, Jesus will set your heart on fire. No? Pag-aalabin uli ni Lord yung puso mo para sa Kanya. Amen? Kung nandito ka ngayon at sinasabi mo, Sir King, no, parang nakaka-relate ako sa dalawa. Mga kapatid, meron ba sa atin dito ngayon, dumaan ka nitong mga nakakaraang araw sa sobrang kalungkutan dahil sa hindi mo maintindihan ang sitwasyon? Meron ka, dumaan ka ba sa sitwasyon na parang, hindi mo maintindihan at ang bigat-bigat ng puso mo, hindi mo matanggap? Parang sobrang disappointment at sobrang discouragement. Alam mo kung saan magsisimula yung breakthrough mo? Isama mo si Lord. No? Isama mo si Lord sa iyong usap. When you begin to talk about Jesus, si Jesus, papaalalahanan ka ng promises niya. Hindi titigil sa kalungkutan mo yung sitwasyon mo, pero magbabago yan. Amen ba? Tayo tayong lahat, mga kapatid. Let's all stand up. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa inyo pong kalooban. Salamat po sa inyo pong presensya. Sa oras na to, Panginoon, maaaring meron po kami mga kapatid na dumadaan sa matinding sitwasyon ng buhay. Maaaring meron po sa amin dito pinanghihinaan ng loob. Meron sa amin dito maaaring natutuyuan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Maaaring meron sa amin dito, Lord, may mga pagkakataong nadidismaya o pinanghihinaan ng loob, napapagod, nagtataka sa mga sitwasyon. Lord, nais naming maranasan yung naranasan ng dalawang magkaibigan. Mapag-alab uli yung puso namin. So oras na to, Lord, hinahawakan po namin yung aming mga puso. If you're here today and kung nandito ka ngayon and sinasabi mo, Lord, gusto ko ulit mag-alab yung aking puso. If you're that person, kung ikaw yun, pwede ba ilagay mo yung kamay mo sa puso mo? Ipapanalangin natin yung puso nating lahat. Father, we thank you for your fire. Kapatid, sa oras na to, I encourage you, can you talk to Jesus? Pwede kausapin mo si Jesus. Sabihin mo kay Jesus, Lord, I desire your fire. Lord, dalangin ko yung apoy ng inyong banal na espiritu na maranasan po namin. Lord, pag-alabin mo ulit yung puso ko. Lord, ibalik mo yung first love. Dati, Lord, sobrang in love ako sa'yo. Lord, pero parang layo-layo mo sa'yo. Alam mo, kapatid, hindi na wala yung love ng Lord sa'yo. Kinakailangan lang na mas-set uli ikaw yung on fire for the Lord. And si Holy Spirit is here. Thank you, Lord, for setting us on fire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, ask the Lord, no? Kausapin mo si Jesus, Lord, I ask for your fire. I ask for your fire, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your fire. Thank you for your fire. Thank you for your fire. Thank you for your fire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
ko si Lord na kinakarga ka ng Panginoon. Yung meron sa atin dito, lupay-pay ka na pagod ka na, kinakarga ka lang ni Lord. Mas meron dito sa atin, yung isip mo naguguluhan. Nakita ko si Lord, niyayakap ka lang, tapos nililay hands. Pinapatungan niya ng kamay niya yung ulo mo. And He's breathing, He breathed His peace, His shalom over your mind. Kung meron dito naguguluhan ka sa mind mo, God is releasing shalom over your mind. No, just receive. I-receive mo lang yan, kapatid. Just receive the shalom of God. Just receive the peace of God. Meron sa atin dito, iniisip mo sa puso mo, parang hindi mo na kaya yung kabigatan ng buhay. Parang feeling mo wala nagmamahal sa'yo. Si Lord, He's just hugging you. Niyayakap ka ng Panginoon sa oras na to. He's telling you, anak, hindi na wala ang pagmamahal ko sa'yo. Pagmamahal ko sa'yo ay patuloy at patuloy na dadaloy sa buhay mo. Thank you, Father. Thank you, Lord. Father, we ask for fresh fire today. Holy Spirit, marami pong mga bagay sa aming buhay na hindi namin control. Pero Lord, dahil sa inyo pong resurrection power, Lord, wala pong imposible sa inyo. At sa oras na to, Lord, pinag-aalam niyo po yung puso ng bawat isa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shakande, mashande. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa oras na to, we wanna pray for people. If you are here,